الحمد لله وكفى وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam niyo po ba mga kapatid na may nakapasok sa impyerno dahil lamang sa langaw? At may nakapasok din sa paraiso dahil lamang sa langaw. Napakaliit na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung titingnan natin ay walang halagang bagay, walang halagang insekto, pero dahil doon, o dahil sa langaw na ito ay may nakapasok sa paraiso at may nakapasok sa impyerno. Ito po ay hadith na naisalaysay ni Salman Al-Farisi. Subhanallah. At naisalaysay din po ni Tariq bin Shihab. Nang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab. May isang lalaki na nakapasok sa paraiso, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil lamang sa langaw, at mayroon din nakapasok sa impyerno dahil lang sa langaw. Subhanallah. Faqalu, wa kayfa dhalika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, paano nangyari yun? Sabi ng mga sahaba, qala marra rajulani ala qawmin lahum sanamun. Napadaan itong dalawang lalaki sa checkpoint, isang checkpoint ng mga tao na sumasamba sa rebulto. Meron silang rebulto doon na ang sinumang dadaan doon ay kailangan mag-alay. La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an. At hindi pwedeng makakadaan doon ang sinuman maliban mag-aalay muna. Faqalu li ahadihima qarrib. At sinabi ng isa sa kanila, mag-alay ka. Qala laysa indi shay'un uqarrib. Wala akong, sabi niya, may alay, wala akong alagang hayop. Sabi niya, para may alay ko dyan sa juice-juice nyo. Sabi nung mga tao na yun na nagbabantay doon sa checkpoint na pinapaalay nila yung mga tao, gusto nila mag-shirk ang mga tao na dadaan doon, qarrib walau dubaban. Sabi na mag-alay ka kahit langaw lang. Faqarraba dubaban, at nag-alay siya ng langaw na ang intensyon niya ay kaluguran para doon sa kanyang ginawa. Ibig sabihin, hindi naman siya sana pilitan, kundi talagang sinang-ayunan niya sila. Fakhallu sabilahu fadakhala an-nar. At pinalayan nila, pinadaan nila, at dito nakapasok sa impyerno. Waqala lil akhar qarrib, ikaw naman mag-alay ka ng langaw. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna Allah azza wa jal. Sabi niya, kailanman hindi ako mag-aalay maliban sa Allah. Fadarabu unuqahu, at pinugutan nila ng ulo. Pinalo nila ang kanyang ulo at pinatay nila. Fadakhala al-jannah, kaya nakapasok siya sa paraiso. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Langaw lang, pero napunta sa impyerno at napunta sa paraiso ang isang lalaki. Basta mag-aalay ka sa mga Diyos-Diyusan. Mag-aalay ka ng manok o anumang hayop, kakatayin mo sa ilalim ng puno. Para sa jinn, para gumaling yung may sakit. Yan po ay napakalaking kasalanan dahil yan po ay syirkun akbar. Kaya anuman ang kakatayin mo, kapatid, na hindi para sa Allah, wala ka ng pag-asa makapasok sa paraiso kung diyan ka mamatay na hindi ka makapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah. Isinumpa ng Allah ang sinuman na kumatay para maliban sa Allah. Kakatay ka, alam mo, nagpagamot ka, tapos nag-alay ka ng manok diyan sa ilalim ng puno. O nag-alay ka ng kambing o anong iaalay mong hayop na hindi para sa Allah, subhanallah. Syirkun akbar, mga kapatid. Syirkun akbar. Kaya sabi ng propeta, kasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Sabihin mo yan, Muhammad, na ang aking sala, ang aking pagdarasal, ang aking mga alay na hayop, ang aking buhay, ang aking kamatayan, ay para lang sa Allah na Panginoon sa ng sanlibutan. La syarika lahu, at wala siyang katambal dito. Kaya, mga kapatid, mag-ingat tayo. Napakalaking kasalanan yung pag-aalay sa Diyos-Diyosan, yung mga pag-aalay ka sa jinn, mag-aalay ka sa leping, sabi nila sa Maguindanao, yung may bahay na ginagawa ng bahay, mag-aalay ka ng hayo para doon, mag-aalay ka ng hayo para maproteksyonan ka sa libingan na yan, o sa daanan na yan, o kahit saan man, na lugar, may hihiling ka ng proteksyon doon sa lugar na yan, mag-aalay ka, syirkun akbar, at mapapalabas ang tao sa Islam pag ginawa niya yan. Kaya mga kapatid, kahit nalangaw pa yung aalay mo dyan, kung hindi ka naman napilitan, yan ay syirkun akbar. Kasi mga kapatid, kaya napunta sa impyerno yung lalaki na yun, kasi nag-alay siya, hindi siya, kumaga, yung intention niya, para talaga dun sa rebulto. Kasi kung nag-alay ka, dahil gusto mong iligtas yung buhay mo, ibang usapan yun. Ibang usapan yun.
Kasi hindi ko kwentahin ng Allah yun kasi nga napilitan ka. Pero kung ginusto mo yun, dahil nga naniniwala ka na dapat mag-alay talaga sa rebulto na yun, subhanallah, kafir, labas sa Islam. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid sa pag-aalay ng hayop na aalay natin maliban sa Allah kasi malaking pagtatambal yun at walang kapatawaran yun kung mamamatay ang tao sa ganong kasalanan. Wala billah. Ilayo na natin ng Allah sa ganitong gawain na pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya maliit lang na bagay pero napunta sa impyerno habang buhay. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.